Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na nakasubaybay ang ahensya ng pamahalaan katulad ng FEVOX, ang National Disaster Risk Reduction Management Council at ang Department of Social Welfare and Development hinggil sa sitwasyon ng mga apektadong pagtutok o itong pagputok ng Bulkang Kanlaon doon sa Negros. Sinabi ng Pangulo na handa at patuloy na magbibigay ng suportang pamahalaan hanggang sa makabalik ng ligtas sa kanilang mga tahanan yung mga apektadong residente. Sa kasalukuyan na niya, apektado ng pagsabog ng bulkan ang 170 mga pamilya o katumbas po yan ng 796 na mga katao na agad namang inilikas sa mga evacuation center roon. Nakapamahagi naman ang pamahalaan ng mga sleeping kits sa bayan ng La Castillana habang may 13,000 na family food packs na naka-preposition doon sa Negros Island. May karagdagan pa niyang 40,000 mga food packs at mga non-food items na paparating doon. Naka-standby na rin ang air assets ng pamahalaan para sa mas mabilis na pagresponde. Nanawagan naman ang Pangulo sa mga residente na umiwas doon sa 4-kilometer radius permanent danger zone at sumunod sa mga payo at tagubilin ng lokal na pamahalaan. Karagdagan pa rin sa ating mga balita, siniguro ni Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian ang kasapatan ng mga family food packs para yan sa mga residenteng apektado sa pagputok ng Bulkang Kanlaon. Sa kasalukuyan ay nakapreposisyon na niya yung maraming mga family food packs na kinabibilangan ng 10,000 mga packs sa Negros Occidental at Negros Oriental habang karagdagang 10,000 mga family food packs ang pinadala naman doon sa Cebu kahapon. Inaasahan din ng Department of Social Welfare and Development ang pagdating ng karagdagan pang mga family food packs sa mga susunod na araw kung saan target itong makumpleto ang hanggang sa 50,000 o 50,000 na mga family food packs na handang gamitin ng mga biktima ng naturang pagsabog. Sa kasalukuyan, mahigpitan niya ang koordinasyon ng Department of Social Welfare and Development sa mga apektadong mga local government unit upang alamin ang sitwasyon ng mga residente at ang mga pangangailangan ng mga ito. Una na rin ipinagutos ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na dapat tiyakin ng naturang ahensya na walang magugutom sa mga pamilyang kailangang mailikas dahil sa patuloy na pagalburuto ng Bulkang Kanlaon. Samantala naman, pinayuhan na ng Department of Tourism ang publiko na manatiling maging inform at alerto kapag bumabiyahe sa mga lugar na apektado ngayon ng pagalburuto ng Bulkang Kanlaon sa Negros Island. Sa isang advisory nga, sinabi ng Department of Tourism na inatasan na ang mga opisina nito sa Region 6 at 7 na masusing i-monitor at gawin ang kaukulang paghahanda sa kani-kanilang mga lugar. Kaugnay din nito, sinuspindi na ang lahat ng mga aktibidad sa loob ng Permanent Danger Zone, kabilang na rin dyan ang lahat ng tourism sites sa Canlaon City. Istrikto ding ipinagbabawal ang pagpasok sa Mount Canlaon Nature Park para sa mga turista at publiko. Pinapayuhan din ng Department of Tourism ang mga biyahero na i-monitor muna ang flight activity dahil sa posible daw na pagkaantala at kanselasyon dahil na rin yan sa pag-alburuto ng bulkan. Una na ngang inilagay sa Alert Level 2 ang Negros Island dahilan nga sa posibleng pagtindi pa ng mga aktibidad sa bulkan na maaari namang humantong sa minor eruptions o pagbagsak din ng abo. Kaugnay pa rin sa mga balita, ukol pa rin po sa pagputok ng Bulkang Kanlaon, plano ng Sugar Regulatory Administration na magsagawa ng sampling sa mga tubo at yaong mga lupang tinamnan ng tubo sa mga lugar na pangunahing naapektuhan sa pagputok ng Bulkang Kanlaon. Ayon kay Administrator Pablo Ascona, ito ang priority ngayon ng Sugar Regulatory Administration, lalo na at batay sa initial na assessment ay mayroong mga sugarcane farm na napuno ng volcanic ash. Ang isa sa gawang sampling niya ay magdedetermina sa acidity level ng mga lupang sakahan at kung ano ang magiging epekto nito sa mga pananim na tubo. Kabilang sa mga lugar na planong isagawa ang testing ay ang mga munisipalidad ng La Castillana, ang Moises Padilla, ang Pontevedra at ang La Carlota City na pangunahin daw na paulat na nabalot ng mabigat na volcanic ash. Samantala, ipinagutos na rin ng Sugar Regulatory Administration ang pagpapalabas ng 2 milyong piso o 2 million pesos para maibigay na tulong sa mga apektadong residente. Maliban dito ay karagdagang 500,000 pesos ang ipinalabas ng ahensya bilang medical assistance para yan sa mga magsasaka ng tubo o mga magtutubo na posibleng makaranas ng respiratory disease dulot yan ng volcanic ash.
Sa kasalukuyan mga kabombo ka Star Nation, humigit kumulang sa 65% ng mga lupang tinatamnan ng tubo ay nasa Western Visayas at sa Central Visayas kung saan naroon ang pumutok na bulkan. Samantala, sa kaugnay pa ring balita dyan po sa may Mount Canlaon, halos daw 1,000 na residente ang inilikas sa may Negros Occidental. Dahil nga sa Canlaon eruption, hindi pa makakauwi sa ngayon kahit kalmado na ang bulkan. Kaugnay yan, kumuha pa tayo ng update mula sa Bombo Radio Bacolod. Nagbigay ng babala ang alkalde ng bayan ng La Castellana, Negros Occidental sa mga residente na malapit sa Mount Canlaon na mag-ingat pa rin sa pagsabog ng Bulkang Canlaon. Sa panayam ng Bombo Radio Bacolod kay Mayor Rumayla Nicor Mangilimutan, kalmado na ang bulkan at kaunti na lamang ang ashfall at humina na rin ang amoy ng sulfur. Ayon dito na natili sa evacuation center ang 940 na mga individual kung saan yung iba ay nakaranas ng kahirapan sa paghinga at ang iba naman ay dinatnan ng sakit. Samantala may mga residente na natili na lamang sa kanilang bahay at hindi na nag-evacuate pa. Nagbabala ang alkalde na mag-ingat at mag-contact sa local government units dahil hindi pa masiguro kung ano ang susunod na posibleng mangyari. Ang aking advice sa ating mga constituents, especially those living within the 4 kilometers danger zone, and for those areas directly affected by the eruption, they have to stay calm and then they have to be alert and then they have to communicate to our LGU. Mula rito sa lalawigan ng Negros Occidental, ito si Bombo Maceo Faman para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo Bombo! Orasyon natin mga kabombo, mayroon na lamang tayong 17 minutes bago po sumapit ang alas 8 ng umaga at sa pagkakataong ito nakuhaan po natin ang mga report mula po sa ating mga probinsya. Kasabay pa rin po ng ating patuloy na pagtutok dyan sa bahagi po ng Negros kung saan ay nauna pong napinsala ang maraming mga ari-arian po dyan kasunod po ng pagsabog ng Bulkang Canlaon. Kuha po tayo ng report, hunahin po natin ang update mula po dyan sa may Bombo Radio Cebu. No? Ang pagsabog daw ho ng Canlaon Volcano hindi raw ho direktang makakaapekto doon sa probinsya ho ng Cebu. Batay po ito sa assessment ng FIVOX Central Visayas. May nakuhang report po dito ang Bombo Radio Cebu. Kinumpirma ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of FIVOX Central Visayas na nananatiling ligtas ang isla ng Negros mula sa ashfall o sulfide dioxide flux at iba pang epekto ng pagsabog ng bulkan. Ayon kay FIVOX 7 Director Robinson Jorgio na ang kasalukuyang daanan ng hangin ay nagmumungkahi na ang abo ay ibinubuga mula sa Canlaon pagkatapos ng phreatic o steam-driven eruption nito. Gayunpaman, pinayuhan ng publiko na manatiling mapagmatyag lalo na ang mga residente malapit sa Canlaon dahil nananatiling epektibo ang Alert Level 2 na inisyo noong Lunes. Batay sa mga ulat ng otoridad, posibleng magkaroon ng ashfall sa ilang lugar ng Negros Occidental at Negros Oriental. Kabilang dito ang kanlurang bahagi ng lungsod ng Canlaon sa Negros Oriental. Gayon din ang mga lokalidad ng La Castellana, La Calorta, Pontevedra, Valladolid, San Enrique, Hinigaran, Binalbagan at timog silangang bahagi ng Bago City. Ang Canlaon, isang aktibong bulkan at pangalawang pinakamataas na summit ng bansa at sumabog at nagbuga ng makapal na kulay abong ulap na umabot hanggang 5 kilometro. Ayon kay Jorgio, sinuri ng FIVOX ang pagsabog bilang phreatic o steam-driven na nangunguhulugang ang akumulasyon ng singaw ang sanhi ng pagputok ng bulkan. Sa kabilang banda, nananatiling alerto ang mga lokal na pamahalaan ng kanlurang bahagi ng Cebu na nakaharap sa isla ng Negros at hinimok ang kanilang nasasakupan na manatiling mapagmatsyag. So sa ngayon, pagdating sa alert level, nandun pa rin sa alert level 2, hindi pa naman binababa ng PIVOX yan. Continuous pa ang monitoring natin. So alam na ang ating mga kababayan kung anong ibig sabihin ng alert level 2 kasi lagi namang lagi namang ina-announce at saka pinapaalala always yung mga ganong mga status. So alam na nila yung mga dapat nilang gawin pagdating sa mga alert level. Ating napakinggan si Robinson Jorgio, ang Regional Director ng FIVOX Region 7. Mula rito sa Bombo Radio Cebu, ako si Bombo Kenapor para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radyo Bombo!
Samantala, simulation exercise naman daw malaki ang naging tulong upang makamit ang zero casualty sa pagsabog ng Bulkang Kanlaon. Kaugnay niyan, may kabuang pag-uulat pa ang Bombo Radio Iloilo. Malaki ang naging tulong ng isinagawang simulation exercise sa paggamit ng zero casualty sa pagputok ng Bulkang Kanlaon. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Raul Fernandez, Regional Director ng Office of the Civil Defense Region 6, sinabi nito na ipinatupad ng maayos ng Disaster Risk Reduction and Management Office ng bawat local government unit ang natutunan sa simulation exercise. Ayon kay Fernandez, bagamat naging pahirapan rin ang pagsagawa ng evacuation dahil inabutan ng gabi ang mga residente, ngunit dahil sa pagtutulungan na ipatupad ito ng maayos. Sa ngayon anya, nananatili pa rin sa mga evacuation centers ang libo-libong mga residente na apektado ng pagsabog ng bulkan. Pinayuhan na rin ito mga residente na maging mapagmatsyag at huwag magkampante. Ugaliin na rin anya ang pagsuot ng mga face mask, lalo na't patuloy pa rin ang pagbuga ng bulkan ng asupre na maaaring dulot sakit sa makakao. Contact naman tayo sa IMEX na way back 2017 with the same scenario. So, we saw it last night na-perform naman yung nilalaman ng IMEX or ng contingency plan natin for Mount Kanlaon eruptions. And I commend yung ating mga local DRRM offices. Si Office of Civil Defense Region 6 Director Raul Fernandez. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Ayan Gahete. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! 11 minuto bago sumapit ang alas 8 ng umaga, ang Visayas Command pinaigting na rin ang paghahanda para yan sa humanitarian assistance at maging sa disaster response kasunod po yan ng pagsabog ng Bulkang Kanlaon. Mahigit 4 na raang tauhan naka-standby alert na. Ang detalye po niyan mula sa Star FM Cebu. Pinaigting pa ngayon ng Visayas Command ang kanilang paghahanda para sa humanitarian assistance at disaster response kasunod na rin ang pagputok ng Bulkang Kanlaon sa isla ng Negros. Kabuoang 464 na kanilang tauhan ang naka-standby alert at nakahandang kumilos para mabawasan ang epekto ng nasabing kalamidad. Binubuo ang mga ito ng iba't ibang humanitarian assistance and disaster response team na kinabibilangan ng mga opisyal, enlisted personnel at CAFGO active auxiliary na may mga disaster response equipment, mobility at communication assets. Nagkaroon din ng close coordination ng Visayas Command sa iba't ibang local disaster risk reduction and management council para masiguro ang mabilis at maayos na pagtugon sa kinakailangang suporta ng mga apektadong komunidad. Samantala, tiniyak naman ni 303rd Infantry Brigade Commander Brigadier General Orlando Edrelin ang kanilang buong suporta sa pagbibigay ng kinakailangang tulong sa mga Negrense upang matiyak ang seguridad at kaligtasan ng mga ito at mapanatili ang kapayapaan sa Central Negros. Tiniyak pa nito na handang-handa ang kanilang tropa 24/7. We can assure you that our troops are now readily available for deployment as required po. We have required all our battalions to have all the DRTUs, disaster response task units. Mula rito sa lungsod ng Cebu, Star DJ Sophie Ember nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!